Dami po nang naglabas ang automatic scooter ngayong 2024. Medyo nalilimutan na natin yung mga naunang lumabas ng Yamaha. Kaya ito, babalikan natin, i-update po natin yung mga quality rin naman na scooter na kanilang munang nailabas. Okay, dito po natin nakita yung scooter na hinahanap natin. Dito po sa Yamaha Des Marketing, Barangay Bubukal, Santa Cruz, Laguna. At tamang-tama naman po, naka-promo sila ngayong buwan. Bali, ayan po yung kanilang promo period from July 1 hanggang September 30. Okay, tignan natin yung kanilang mga freebies. Unang-una, kapag po tayo nag-avail ng motorcycle dito po sa Yamaha Desmark, meron po silang libre na full tank na gasoline. And then, siyempre, jersey at saka NHA helmet. Okay, parang quarter face lang po ito. Siyempre, kasama na rin po dyan ang TPL at ang kanilang free 3 years LTO registration. Dito po sa Yamaha Bubukal, Santa Cruz, Laguna, open po sila every Monday to Saturday. Ang business hour po nila, yan, from 8:30 AM hanggang 5:30 PM. And then, sa loob po, tama-tama, naka-display na po dito sa kanilang fully air-conditioned na display room. Yung ating i-review ngayong araw. Ito nga pong Mio Grabis version 2. Unahin na po natin yung kanyang updated na price ngayong July 20, 2024. Dito sa kanilang nakalagay na sign, kapag nag-avail po kayo, mapa cash or installment, meron po siyang discount na 1,000 pesos. So kapag cash po natin kukunin, ayan, may bawas na 1,000. At kung installment naman po, sa down po siya ibabawas. Okay, mamaya malalaman natin yung kanyang price breakdown sa installment. Meron po rin siyang libre na full tank. So ang full tank capacity po ng Yamaha Mio Grabis version 2 ay nasa 4.2 liters. So makakalibre na tayo ng almost 250 pesos na gasolina. Ang cash price po ng Mio Grabis ay nasa 93,900 pesos. And then kapag installment niyo po siya kukunin dito po sa Desmark Bubukal, ang down payment po niya ay 6,500 pesos. And then sa 6 months po, ayan, 16,130 monthly. Sa 12 months naman po, 8,922. Sa 24 months po or 2 taon, 5,318 monthly. At sa pinakamahabang term po, 36 months, nasa 4,117 pesos. And then meron po siyang rebate na 200 pesos kapag update po tayo magbayad. Ayan, ang update po sa price ng Yamaha Mio Grabis version 2. Ito po yung coffee brown or matte brown ng kulay, di ba? Ang lupit ng kanyang kulay, disente at elegant po ang kanyang dating. Sigurado friendly po ito sa mga Pinoy rider kasi hindi po siya kalakihan at hindi naman siya kaliitan. Tama-tama lang po yung kanyang sukat, yung kanyang dimension para sa mga average height na Pinoy rider. Hindi po ako nagkakamali, 2 years ago nang huli natin na i-review itong si Grabis version 2 pero ibang kulay po. So ngayon ko lang po mai-review itong matte brown na kulay niya. And then mapapansin natin sa kanyang mga decals, wala rin naman pong nabago.
Pero napaka-decente po niya talaga tignan. Ang elegant po ng kanyang mga decals. Ang linis tignan. Hindi siya ka-fancy or corny tignan. Ayan, dito po sa kanyang left side, nandito po yung kanyang model name na Mio. And then, ayan po yung kanyang brand name. Naka-combine po sa black at red na decals. And then, syempre, uniform. Kapareho rin po dito sa kanyang side profile. At yung kanya pong emblem, ang ganda rin po, naka 3D na at naka chrome siya. Kaya ito, very premium po ang datingan talaga. And then combine po ng LED at bulb ang kanyang lighting system. Unahin po natin sa kanyang headlight. Ang ganda ng pwesto po ng kanyang headlight, payo po. Hindi tayo masisilaw, lalo na yung makakasalubong natin. Ayan, full LED po sa kanyang headlight. And then yung DRL po niya, ang haba rin, no? Bluish. So doon po sa version 1, tignan lang natin kung meron dito ha. Mukhang wala ho. Kasi yung version 1 po, medyo maliit lang yung kanyang headlight. Hindi kagaya po dito, extended na siya. Magkadugsong na po yung kanyang turning signals. Ayan po, bulb ang kanyang turning signals. Kaya ang forma po talaga niya tingnan. Para siyang letter U, di ba? And then sa kanyang mga emblem, kahit maliit siya, napaka-elegant po talaga ng datingan. Dito po sa harap, yung kanya pong model name na Gravis. At yung kanyang emblem po, yung logo ng Yamaha na naka-chrome na rin. And then dito po sa kanyang stoplight, taillight at turning signal sa rear, pare-pareho po silang naka-bulb. Okay lang naman kahit hindi siya LED, ang importante, maliwanag, di ba? And then kahit maliit po yung isang specs na nakasulat dito sa kanyang right side, basang-basa naman siya dahil bold letter lang po siya. Ayan, ito po yung isa sa kanyang special features. Meron po siyang stop and start system. Bali, ang function naman po nito upang matulungan po tayo makasave ng gasoline. In case na tayo po ay nasa traffic, hindi natin ginagamit ang makina, kusa na po mag-turn off or magsha-shutdown ng ating engine. In case na mapatigil po tayo ng mga 3 to 5 seconds, automatic na po siya magsha-shutdown kapag naka-activate siya. And then kapag i-turn on naman natin, isang piga lang po sa throttle, automatic na po siyang mag-start. Okay, panalo talaga sa color combination. Wala siyang ibang kulay na kahalo. Black and brown lang po siya, kaya napaka-elegant po talaga ng datingan. And then panalo rin tayo pagdating sa kanyang mga gulong dahil bulky na po siya. Ang lalaki po ng size. Sa front tire po, mayroon pong sukat na 100 by 90 by 12. And then tubeless na po siya. Mayroon po itong brand na IRC. And then sa kanya naman pong mag wheels, glossy black ang kulay. Syempre, alloy po yan. And then sa braking system naman po niya, ito, hindi ho siya ABS, speed sensor po itong nakalagay dito. And then, single disc po na meron pong single piston caliper dito po sa front brake. And then telescopic fork na front suspension. And then dito po sa rear tire, medyo malaki ng konti. Meron po siyang sukat na 110 by 90 by 12. And then naka-drum naman po sa kanyang rear brake. At single-sided shock naman po sa kanyang rear suspension. And then maganda rin ang pwesto ng kanyang gear oil. Patayo siya, hindi na tayo mahihirapang magtagilid. Ayan, sasalin na lang. Meron po siyang capacity na 100 ml. Then wala na po siyang kickstart. And of course, automatic CVT po sa kanyang transmission. Meron pong kill switch yung kanyang side stand. Para in case na tayo po'y makalimot, hindi tayo aandar kapag nakababa po yan. And then meron po siyang mahaba at mataba na center stand. 800 ml na engine oil capacity. Sa cooling system po, ayan, naka-air-cooled pa rin po siya. Ito po yung kanyang fan. At maganda yung kanyang fan cover. Kadugsong na po yung heat guard para sa elbow. Hindi po tayo mapapasok sigurado. And then sa kanya naman pong exhaust muffler, ayan, plastic din po yung heat guard. Ito, maganda yung kanyang brace. Pinakatangkay, sigurado hindi magiging mahuga ang ating tambucho. Very stable siya. Meron po siyang code na Yamaha B5D7 sa kanyang stock muffler. Okay, fully digital naman po ang kanyang instrument panel. Medyo rectangular po yung kanyang size, hindi siya kalakihan. Mas maganda naman po yung hindi malaki at hindi makakaagaw sa focus natin sa pagmamaneho. Sa mga switches and button po, nandito po sa left side yung kanyang high beam, low beam. And then turning signals, left and right turn, horn. Then dito po sa kabila, ito nga po yung kanyang stop and start system. And then meron po siyang hazard. Ayan. And then, electric starter push button. Another special feature, meron na rin po siyang power outlet.
Yung nga lang po, hindi pa siya converted into USB. Ayan. Kailangan pa natin bumili po ng converter para makapag-charge ayos sa ating cellphone. Then, pag meron tayong charge tama-tama, meron po siyang malaking pocket, malalim din naman po. Ayan, pasok po yung ating buong kamay. So, kahit mineral water, pwede po tayo maglagay dyan. O, tanong pa mang gamit natin. And then, sa kanya naman pong ignition, okay, meron pong secure shutter lock. Para in case na po tayo magpa-park sa ulan, isara po natin yan para hindi pasukin ng tubig. And then nandito po nakabukod yung kanyang fuel and seat button. And then quality rin po yung kanyang manual key. Ayan, nasa gitna po yung logo ng Yamaha. And then i-check po natin yung kanya naman pong fuel tank. Siyempre tatapat sa open. And then okay, ang unique pa sa kanya na andito sa gitna po yung kanyang fuel tank. Alam niyo mga riders, para sa akin, mas maganda po yung naandito, yung fuel tank sa gitna. Para yung lifting effect o yung biglang pag-iktad, pag bigla tayong marangkada, medyo maiiwasan na po yung kasi kung meron po tayong bigat dito sa ating front, balance siya dahil kung meron tayong sakay, lalo't may angkas, medyo yung center of gravity, magiging balance, di ba? Kaya good to yung naandito po ang fuel tank sa gitna. Nga pala mga riders, meron po siyang 4.2 liters na fuel tank capacity. And then sa fuel consumption po niya, naglalaro po yan sa 40 to 50 kilometers per 1 liter. And then sa top speed po, dahil siya 125cc, maabot po ito ng 115 kilometers per hour. And then syempre, hindi po mawawala ang utility hook. And then, dito sa ilalim ng upuan. Okay, wala pong hook dito sa ilalim ng upuan. And then medyo naliliitan po ako sa kanyang floorboard, pero malapad naman. Medyo naging palki lang po kasi itong kanyang body rito, kaya medyo kumidid sa gitna, di ba? Pero okay lang naman yan at makakapagkarga pa rin tayo dito ng isang bag. Hindi lang natin may sasagad sa baba. Pero yung paa naman natin, okay lang. Mahaba po naman yung kanyang footboard. And then ito sa foot peg ng ating angkas. Alloy po siya. Wala nga lang pong rubber pero hindi naman siya nakausli. Kaya tamang-tama lang. Check naman po natin yung kanyang underseat storage. Okay, una muna yung upuan, di ba? Kaya medyo mahaba po yung kanyang upuan at meron siyang double stitches dito po sa gitna. Pero one tone lang siya. Pareho lang siya ng texture na hindi naman madulas. Tama-tama lang. And then yung tabas niya, okay, average lang din. And then sa grab bar, matte black po ang kulay, hindi siya madulas. Tama-tama rin naman sa ating angkas. Meron siyang kapitan. Pero mas maganda ito kung lalagyan natin ng top box bracket para makapagkarga pa tayo ng mga ilang gamit natin. Okay, check na natin ha. Okay, ayun. Malaki po yung kanyang underseat storage. Okay, nandito po yung kanyang takip ng battery. Yan, dito po. Isa-isayin na natin ha. And then, ito po yung kanyang stock na side mirror. And then, siyempre, manual, warranty. At saka, basic tools. Saan ba nakalagay yung basic tools? Okay, wala. Okay, siguro ang isukat natin itong kanilang previous na helmet. Ito po yung kanilang quarter face na previous. Pero customized na po ata ito na Desmark na helmet. Okay, by the way, ito pa po yung jersey na previous nila. Ayan, black and blue and white color combined. Long sleeve syempre. Okay, check, sukat na natin. O ayan, diba, pasok na pasok siya. Hindi lang tayo sure sa full face kasi iba't iba ho ang sukat ng full face lalo kung extra large, medyo masikip po dito yon, tatama kasi dito sa ating pinakaupuan. Pero to check natin, balik muna natin to. Okay, medyo mali ata ang pwesto natin, ay ayos lang natin. Medyo malaki po kasi yung shell nung helmet natin kaya pa side natin siya nilagay. So kapag naka-side siya, ayan, mailalak na natin siya. And then tumitimbang po siya ng 102 kilos sa wet weight po niya. Sabihin kapag meron pong full tank at saka oil. And then nasa 135mm po ang kanyang ground clearance at 780mm na seat height. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled po sa kanyang cooling system, and then fuel injected na po sa kanyang fuel supply system, 125cc displacement, then maximum power of 7 kilowatts or 9.5 PS at 8,000 RPM and 9.5 Nm of torque at 5,500 RPM.